Okay guys, good morning. Diyan ko po actually nakuha yung pangalang Jimmy Speaks. Ang title po ng kanta na yon Passenger. Kinanta yan Stephen Speaks. Diyan ko actually nakuha yung Jimmy Speaks. Kasi nung nasa Taiwan ako, yan yung lagi kong kinakanta sa gitara. Dahil gitara ang libangan ko sa Taiwan nun. So naisip ko, Jimmy Speaks. So yan lagi ang nasa isip ko nun kasi pinagpa-practicean ko yan sa gitara. Kaya po nakuha ko yung pangalang Jimmy Speaks. At isa pa, nasa vlogging tayo, Speaks. Kumbaga, 'di ba? So tugma. Kaya ako po naisip yung Jimmy Speaks. Okay? Let's go. Bili lang ako ng banana twine. Kasi yun, nasa gilid ng kalsada. Ba't tinapon mo nyo? Kahaba pa. Sayang. Shoutout nga po pala kay Miss D. Nag-comment siya kagabi. Birthday niya yata kahapon. So belated happy birthday po, ma'am. Adobo tayo ng sitaw. Almusal. Medyo bumaba na yung sitaw nyo. 80 na lang. 80 isang tali. Nila ano daw, yaking sumuli 140 pa rin. Ito yun guys. Kasi ang sitaw hindi naman per kilo, per tali. Ito 20. Walang kung 20 isang tali nito. 4, 6. O tama, 20. Tapos 5. kaya yan, 30 isang tali. Hindi, 20 lang. Ito. Ano, 20. Oo, 20. Tapos malulugi sa farmer pagka 30. Tapos 5-20. Ito na yung 80. O halimbawa sinabing 120. Ito yun. Kaano gagawa ako ng kimchi. Matikman nyo, kimchi sa Taiwan. Yata ako makain si Papa. Yata ako makain. Ay, makakalimutan mo ikaw sa inyo pag natikman mo yun. Ako pala sa inyo kamo. Pitas nga pala ni Daki ngayon. Natin kung may isusulong pa. Presyo ng talong tumataas pa rin. Napabambuhan yung sitaw niya. Marami ng buo. Oo, bilisan nyo para pataba nyo na kaagad. May pataba naman kayo. Oo. Para makahabol ng presyo. May sangkalan eh.
Yun ang gamitin to, maitim. Yung sinaing namin sa kahoy sinasala. O pa rin yung sa kahoy. Mabango talaga mag-isa sa inyo. Ito yung kay Dake, dahil magamit siya ng triple 14. Yan, mayroong mga kasunod na maliliit. Yan, abangan natin. Yan o, maganda pa naman yung presyo ng talong. Napaka-importante nung kumpleto yung pataba. Yan, magandang klase yan. Marami siyang sunod na maliliit. Sana hindi na magka, sana ba'y pumipitas. Ito marami oh, ayos. Yan ang aabangan natin, sana magtuloy-tuloy para makabawi dito sa talong. Bagay, matagal pa naman ang buhay niyan. Alagaan lang natin. Kailangan lang ulit saksakan ng pataba. Si Don nakapagpataba na kahapon. So itong dito niya yung gawin doon, Viking na pino ang nilagay. Yung dito sa unahan, yan puro ano yan, triple 14. So abangan natin yan sa mga susunod pang isang linggo, kung maglalabas pa ng maraming bunga. Wala, pumipitas na. Okay. Ito siguro by next week taka tayo mag-grass cutter, kasi pag ganyang kaliit pa mahirap pang i-grass cutter. Kailangan patangkarin natin ng konti. Ayan, baliin na yung mga ampalaya. Ang ganda ng talbos. Oh, lagay ko, wala nang ano to, kuto, wala nang trips, mites. Basta maganda yung talbos. Papansin naman natin yan pagka medyo payat yung talbos, eh ano, may umaatake. Ang ganda oh. Isang buwan na to sa ano, uno trek no, uno 1 month na to simula nung pagkatubo. Tara, almusal muna tayo. Almusal tayo. Trek.
Pangatlo ko na to nyo. Kain po tayo. Masarap yung kalamansi. Oh. Ayan doon mo ba lahat, no? Hindi. Mayroon doon. Tapos na kaya sila, Justin? Tapos na silang pumitas? Parang atras pa yata. Pwede na nating saksakan ng pangatlong patabayan. Yung unang dalawang pataba namin dyan, puro dilig. Tapos naglagay lang kami ng konti sa tapat ng puno. Yung pangatlo natin, saboy na, magkabila. Dahil palabas na yung ugat niya sa plastic mulch. Mga 3 kaban siguro, 3 sako. At ito lang yung inaalala ko, yung balag natin doon safe yan, di aabot yan dito. Kung sakasakali mang bumagsak yan, di niya aabutin yung balag kasi bababa yan ganyan. Ito ang inaalala ko, yan yan ang aabutan yung balag natin. Nakakatakot namang sangahin kasi malutong yan. Ayokong paakyatin yung James ko dahil delikado. Kahit maanuhan lang man sana yung sanga para hindi siya mabigat. Malutong yan eh. Yung mahuganin na yan, sa hangin lang na nawawarak niya yung sanga niya. Ito lang namang isa na to. Ayan o, kaya niyang abutin yan eh. Baliktad, dito tayo. Ayan o, naabutin niya to, pero wag naman sana. Pag natapos namin tong sa bubong na to, maluwag na tayo sa trabaho. Ito lang naman ang matagal, itong bubong na to. Siguro hanggang Sabado mayayari namin yan. Ang trabaho na lang natin yan, grass cutter spray, gano'n na lang. Patubig, madalang na rin dahil tag-ulan. Ito, kagaya nito, nawarak lang yan ng hangin, no? Ito maliit pa yan, yung nandun mas malaki. Yan ang nagiging cause ng pagbagsak ng balag. Guys, maglalagay na po kami ng pabubong. Kakapitan po ng palay sa taas. Tumitingkad. Mahirap nung kulang sa height. Bagong taon pare, kumain ka ng Star Magar. Oh, pare. Saka kalumundag sa sa rooftop. Hindi, doon lang sa first floor lang. Sa mababa lang. Yaka rooftop mo na yan, man. Hindi pare, may second floor naman rooftop ah. Kitilana ka, pare. Kay camera pa. Kay cameraman pare.
Nasaan? Sa rooftop yan, sa third floor. Para, di ba, lalaki. Pinagpala kasi ng height to pare. Iniwan nyo si Kian, doon nyo tinawag. Mamaya pagdating niya dyan, magyaya na. Kasi pare. Tara na kamo. Kasi. Malakas paning. Tara. Tara pare. Tara. Tara. Ba't ka pinagpapahuli ko? Pahinga muna kayo eh. Set ko lang. Kayo naman. Papahinga yung tao eh. Aalisin. Iiwanan nyo. Yan kayo pa. Sana naka-100 si Dake. Nakailan daw sila? Ewan ko lang po ba? Nagbukamp eh. Apat pa lang. Nagbabandal pa. Oo. Hindi natin maipasok yung tricycle kasi mabasa yung madulas. Hindi niya kayang iusad. Eh, 120 kilos kasama yung segunda. Itong gawin na to, ito yung una namin tinanim, yung nakalilim na to. Yan, pansinin nyo, una silang bumulas, una silang umakyat sa taas. Dahil alam naman natin pagka unang tanim, unang linggo ng bagong tanim, hirap sila sa init. Ito kasi nakasilong. Kaya una silang bumulas. Pero pansinin nyo, magpalipas tayo ng 2 weeks. Pagdating sa pagbubunga, may iwan to. Kasi hindi na nasisikatan ng araw. Una lang siyang bubulas pero may iwan pa rin yan. Palipas tayo ng mga 2 weeks. Kita nyo, mas maraming bunga to, mas makapal to dahil nasisikatan siya ng araw maghapon. May iwan din tong matataas na to. Although aakyat pa rin naman sila, pero pagdating sa bunga, taba ng talbos, mauna pa rin yung mga nakabilad. Ayan o, yung bunga nya. Sa ngayon matataba pa naman yung talbos, pero yan, tulad yan, ganyang oras silong na sila. Nasisikatan lang sila pag umaga. Pero ito, hahabol yan, may iwan pa yan dyan. Dami na ako nakikita ang bunga, mga bungang puno. At marami ding nagsasadya sa akin, dapat daw alisin yung unang bunga. Pwede naman po, kaya lang nangihinayang ako kasi ang puno, bunga ng puno siguro hanggang 5 pitas, 4-5 pitas meron pa rin bungang puno. Yung maliliit na baluktot, matataba na punggok, pero pwede namang ibenta. Kaya hindi namin inalis. Palalakihin namin, pwedeng ibiyahe. Kung sa 5 pitas o 4 na pitas, sayang din po yun kahit na kakuha ka lang ng halagang 2,000, 3,000 panggastos, diba? Kaysa dun sa alisin natin na hindi siya lalaki, hindi mapapakinabangan. Kasi ang sabi nila pagka ganun daw, para mag-concentrate yung nutrients sa taas. Pwede naman yun, basta pakainin ng pataba yan. Kailangan kumpleto sila sa pataba. Yung nag-harvest dito kahapon pa, nasa 18 hectares yata yung palayan dito, hina-harvest nila, kaya pangalawang araw na nila ngayon. Dami, napakaraming palay. Kaya lang dito sa amin
Magkano yung palay? 10, 11. Medyo mababa. Kahapon pa sila nangangaryada. Dito yung 18 hectares. Grabe. Itong Dream Farm, sabihin mo ng 5 hektarya. Halos apatin mo yung luwang nito. Pre, minum ka pa. Diyan yung may bumubulong sa akin eh. Sa gawin na yan. Wala ka ba naririnig dyan? Wala ka naririnig? Bagay, may kasama ka kasi pag mag-isa ka dyan may maririnig ka. Subukan nating umalis nyo. So ito na yung pinakalock niya guys. Ano sinasabi ko, pag kasi kumapit ang baging ng ampalaya dyan, ihilahin niya, magsasama yan. Pero pag mayroong lock na ganyan, ay hindi siya maghihiwal, ay hindi siya magsasama. Ayan. Oh, hindi niya kayang hilahin. Ay, tigisa lang naman niya sa gitna. Ito, pansinin nyo yung kay Saldi. Ito rin ang unang naitanim. Ano, gaganda na. Gandang bumulas. Kasi hindi sila nabibilad masyado sa araw. Yan, nakasilong sila. Pero pagdating sa huli, mahuhuli yan. Pagdating nung pagbubunga, subok ko na yan. Kagaya nung talong namin dito, yung silong, gawing yung bago kami dito sa farm to, ang gawin nung mahuganin na to, una siyang bubulas, pero pagdating sa pagbubunga, huli na. Yung ampalaya, ganun din ang nangyari. Siyempre, hindi naman natin may iwasan yung andyan yung lupa eh. Yung posisyon ng lupa, hindi natin mababago. Hindi naman natin pwedeng putulin yung mga mahogan eh, dahil hindi sa atin yan. Magsasacrifice tayo ng 1, 2 tudling. Yan, kagaya nito, itong 2 tudling na to hanggang doon sa dulo namin, hindi masyadong nabibilad ng araw. Yan yung mga natural na kailangan ng halaman na hindi natin kayang ibigay, yung sikat ng araw. Okay guys, pauwi na kami. Kita na lang tayo sa susunod na video. Meron lang ako isang dasal, isang dalangin sa Panginoon na sana hindi na lumala pa yung gera. Malay natin meron tayong mga kababayan na nandun, di ba? Napakahirap ng sitwasyon nila. So sana samahan niyo ako magdasal para hindi na lumala pa yung gera. Yan, maraming salamat po.